Hello everyone! Welcome back to another video. Bago natin simulan ang videong to, shoutout muna. Minsan ba'y naiisip mo na sumuko na lang? Marami nang nag-iisip niyan, pero hindi ka pwedeng sumuko dahil lang nahihirapan ka na. Hindi kasi yan sapat na dahilan. Hindi mo makukuha ang mga bagay na pinangarap mo kung susuko ka na. Totoo na madali lang bumaba, mahirap umakyat. Pero kahit gaano man kahirap ang pag-akyat, may gantimpala yun. Bakit? Dahil mas maganda ang view sa itaas. Nakuha mo ba ang punto? Kahit gaano man kahirap kamtin ang pangarap mo, may kapalit yun na kaligayahan kapag nakuha mo na. Ngayon, kung napakaganda pala ng destinasyon mo, huwag mo nang sobrang alalahanin ang iyong paglalakbay. Hindi mo pwedeng sukuan ang mga bagay na gusto mo. Paano mo magugustuhan ang ginagawa mo kung sa isang paggawa pa lang ay nagsasawa ka na? The best form of a fulfilled life is dying for what you love. Dying for what you believe in. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang walang naniniwala sa'yo. Lahat naman tayo ay pwedeng sumuko, di ba? Wala namang pumipigil sa destinasyon natin. Ang pagsuko ang pinakamadaling gawin. Di ba? Isang sabi lang na, ayoko na. Wala na. Oo, maraming tao ang hindi sumusuporta sa'yo. Hindi naniniwala sa'yo. Pero may isang tao na naniniwala sa'yo. Alam mo ba kung sino yon? Ikaw yon. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang gusto mo sa buhay. Lahat ng gusto ng mga tao o mga ideya ay parang imposible sa umpisa. Naging posible ito kapag may taong nakagawa na ng ideyang yon. Kapag kasi nasa isipan pa lang natin ang ideya, parang imposible, di ba? Bibigyan kita ng halimbawa. Tignan mo ang cellphone. Di ba't nakakamangha na makakasend tayo ng message? Pero alam mo ba na ang taong nagka-ideya nito ay napagkamalang baliw? Kasi iniisip ng karamihan na imposibleng mangyari ang ideyang ito. Pero kita naman natin kung anong nangyari, di ba? Nabuo ang cellphone dahil sa buong paniniwala ng nag-imbento nito. Naniniwala siya na hindi ito imposible. Kaya't huwag kang sumuko kung may mga taong pinagtatawanan ka dahil lang sa mataas na pangarap mo. You are the greatest person on earth. Wala na akong pakialam kung saan ka galing, kung saan ka nakatira. Kahit ano pa ang lahi mo, pwede kang manalo sa laban ng buhay. Kapag hindi ka nagpapadikta sa inaasahan ng ibang tao para sa'yo, panalo ka na. Keep this in your mind. Nature sets a natural test for everyone who wishes to be great. And only few pass this test. Ano ba ang mga test na ito? Ang mga kritiko sa buhay mo. May mga taong hahadlangan ka. Kahit lahat pa yan hindi naniniwala sa'yo, panalo ka pa rin kung naniniwala ka sa sarili mo, sa kakayahan mo. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang nagkamali ka. Dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay, lumawak ang kaalaman mo. Nabuo ang matatag mong karakter. It's your choice to stay down when things go wrong. And it's your choice to never allow what happens to you keep you down. See every situation as a chance to become what you have always intended to be. Don't let it get you bitter, but better. Lahat naman tayo ay babagsak. Natural lang naman yan. Ang importante ay bumangon pa rin tayo mula sa pagkadapa. Hindi naman mali kung madapa ka, kung matalo ka. Ang malaking pagkakamali ay kung ayaw mo nang bumangon ulit. Pero wag kang bumangon na hanggang dyan pa rin. Bumangon ka ulit upang baguhin ang landas mo. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang takot ka sa maraming bagay. Let the joy of success inspire you. Wala namang taong natuwa sa kabiguan, di ba? Ang taong hindi nakakaranas ng kabiguan ay ang mga taong wala pang ginagawang bago sa buhay. The world will never celebrate your failures, but your success. Nature says it, that the world soon forget your million mistakes, but remembers only your achievements. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang nauubusan ka na ng lakas. Ito kasi ang sakit ng karamihan. Hindi sila kikilos
dahil naghihintay pa sila ng sapat na lakas. Walang lakas na mabubuo sa katawan mo kung hindi mo pinapalakas yan, kung hindi mo sinasana yan. Voices of the weak are never heard. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang nabigo ka sa unang pagkakataon. You can't give up on your desires. Desires cause people to drown. And you know what desires these are? Wrong desire of material things. Don't seek those things. True desire is desire for great works. And never let this wrong desire bring you down. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang may nanghuhula sa kinabukasan mo. May manghuhula na sinasabing hindi daw maganda ang kapalaran mo at naniniwala ka naman. Isang malaking katangahan. Destiny is never something that actually happens to you as you are told. Destiny is what you make out by overcoming all difficulties and moving forward. But if you ever lost the power of moving forward, then you are doomed. And that's your destiny. Tayo lang ang naghuhulma sa tadhana natin. Walang makakapredict nun. Hindi ang tadhana ang nagpapaikot sa buhay natin. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang natalo ka. Ayon sa kanta ni Freddie Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang pagkatalo ay hindi dahilan para sumuko na lang. Minsan kailangan mong matalo para matuto ka at para manalo ka sa susunod. Kasi kung gusto mo na wala kang talo, kung iniisip mo lang palagi na dapat hindi ka matalo, masasaktan ka lang kung mangyari yun. Dapat marunong ka rin tumanggap na hindi lahat ay kaligayahan lang. May kalungkutan rin. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang naiinip ka na sa kakahintay ng pagbabago sa iyong buhay. Ito kapag ba gumabi, biglang umaga na kaagad? Hindi, di ba? May oras pa tayong hihintayin bago lumiwanag. That means that very time you want to give up is when you are close to the end. This is a test set by nature to prove those who are determined. Kung naiisip mo na hindi mo na kaya, isipin mo rin kung gaano na kalayo ang narating mo. Bakit ka pa hihinto? Paano na ang nasimulan mo? Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang may posibilidad na mabibigo ka. Minsan maiisip natin yan, di ba? Inuunahan tayo ng ating isipan. Pero may tao bang nagsasabi na hindi ka mabibigo? Na hindi ka matatalo? Wala. Kasi alam ng lahat na may araw na mangyayari yun. Walang kasiguruhan ng buhay. Sa totoo lang, mabibigo ka ng paulit-ulit. Pero may hatid yun na aral sa buhay mo. Ang dami mong matutunan sa kabiguan na yan. May tao bang nagsabi na hindi ka mananalo? Hindi ka magtatagumpay? Kung meron man, wag mo silang paniwalaan dahil may araw rin na mananalo ka. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang nalalabuan ka na sa iyong sitwasyon. Parte na ito ng ating buhay. May mga bagay na hindi natin maiintindihan. Kaya't huwag kang magalit sa sitwasyon mo ngayon. Sinusubukan ka lang ng panahon kung gaano katatag ang mentalidad mo. Ang salitang give at up ay hindi mo dapat pagsamahin. At ang salitang give up ay hindi mo dapat pinapasok sa isipan mo. Always remember this. You are one of the most resilient and strongest species to have ever walked on the earth. Your species has survived thousands of years and you have dominated every single species on earth by getting right to the very top of the food chain. Just by being a human, you are practically legendary. Ibig kong sabihin, kapag sinuzoom in mo ang buhay ng mga tao, makikita mo ang paghihirap ng bawat isa. Iba't ibang klaseng kahirapan. Life is difficult. And when you face setbacks after setbacks, problem after problem, it can get very hard to stay optimistic. It's hard to keep the same perspective of resilience that is found at the macro level. Mas lalong mahihirapan ka na papaniwalaan ang iyong sarili na kaya mo pa. Kasi sabi ko nga kanina, ang pagsuko ang pinakamadaling gawin sa lahat kapag naharap na tayo sa matinding sitwasyon. The actual reality is, when you feel like giving up, there's a lot of untapped inner strength inside of you that you probably have not even realized.
That's why when you are in a dark place, it can help to remind yourself of your strengths and your potential so that you can overcome the negativity that creeps into your mind. Isa lang naman ang dahilan na pwede na tayong sumuko. Kung wala na tayo sa mundong ito, habang buhay ka pa, walang sapat na dahilan para sumuko ka na. If you put your mind to it, you can do anything. Lahat ay posibleng mangyari. Alam ko na paulit-ulit na itong advice ko sa'yo, pero sinadya ko itong ulitin dahil napaka-importante na maipasok mo ito sa iyong puso't isipan. Bakit importante? Kasi ito ang nagsilbing reminder na buhay ka pa at kailangan mo pang kumilos. Sa bawat segundo na ikay nag-aalinlangan, ikay nag-o-overthink o ikay nababalisa, ninanakaw nito ang kaligayahan mo. Ninanakaw nito ang pagkapositibo mo. Lahat ng tao ay takot mamatay. Sa halip na matakot, gawin natin itong motibasyon. Kung tatanggapin mo lang na limitado lang ang buhay mo, ang buhay natin, mas magagawa natin ng maayos ang mga bagay dahil ayaw nating magsisi tayo sa huli. Most problems and difficulties in life, when compared with the ever-looming shadow of death, always seem minuscule and is a good reminder to keep going. Buhay pa ako at kailangan ko pang ipagpatuloy ang mga ginagawa ko. Ipagpatuloy ko ito hanggang sa huling hininga ko. Dapat ganyan ka rin sa iyong buhay. Hindi ka pwedeng sumuko.